Berto, panahon na para sabihin na natin kay Ligaya ang totoo. Hindi, maghihintay pa tayo ng pagkakataon para sabihin natin sa kanya. Pero kailan? Berto, hindi pwede na habang buhay na lang natin itong itatago sa kanya. Mas lalong manganganib ang buhay niya kapag sinabi natin sa kanya ang totoo. Hindi siya ligtas sa lungsod nila habang may mga taong nagbabanta sa buhay niya. Napabuntong hininga na lang si Aling Senda. Hanggang isang umaga ay nagpasya si Mang Simon na pumunta sa baryo upang magmasid. Lingid sa kaalaman ni Mang Simon ay sinundan pala siya ni Iyana. Nang makarating si Mang Simon sa baryo ay nagpanggap siya na isang magtataho. Kaya nang makita niya na may mga sundalo sa paligid ay nag-iingat siya para di mahalata. Naglakad-lakad lang si Iyana nang bigla siyang harangin ng isang armadong grupo. Malalaki ang mga katawan nito at medyo marami to. Wow, ang ganda. Parang ngayon lang kita nakita sa baryo na to. Anong kailangan niyo sa akin? Uy, ano daw kailangan natin sa kanya? Ano pa nga ba? Type kita. Ngayon lang ako nakakita ng babae na kasing ganda mo. Nangahawakan na sana siya ng isang lalaki ay sinuntok niya ito ng malakas. Aba, matapang. Ito ang gusto ko. Lumalaban. At pinalibutan siya ng mga armado. Nasa gitna sila ng kalsada. At nang lalapit na sana ang isa pang armado kay Iyana, ay agad naman niya itong nasipa at nabulantang ito. Marunong si Iyana sa material arts, kaya walang laban ang mga ito. Kahit malalaki ang mga katawan nito, isa-isa niya itong pinatumba. Ngunit mabilis siyang tinutukan ng armadong lalaki na mahaba ang balbas. Kaya natigilan siya. May armas siya pero naunahan siya ng lalaking yun. Kaya napataas na lang siya sa mga kamay niya nang may dumating na sasakyan ng mga sundalo. Kaya agad tong huminto. Nabigla si Iyana dahil si Rain at si Ryan ang bumaba at mga kasamahan nila. Ibaba mo ang baril mo. Huwag kang mangialam dito. At bumangon ang ibang armadong lalaki at nagkatutukan na. Naipit si Iyana sa gitna. Miss, dapa! At nagkapalitan ng putok kaya natumba ang mga armadong kalalakihan. Lumapit si Rain kay Iyana at inalalaya niya itong tumayo. Kaya kong tumayo mag-isa at wag mo akong hawakan. Hindi ka man lang magte-thank you sa akin. Iniligtas ko ang buhay mo. Okay, salamat po. Halika, sumama ka sa amin para malaman namin kung saan ka nakatira. At hinawakan siya ni Rain pero umiwas si Iyana at tatalikod na sana nang kargahin siya ni Rain papuntang sasakyan. Kaya walang nagawa si Iyana. Isusumbong kita sa tatay ko. Eh di magsumbong ka. Hindi naman ako kilala ng tatay mo. Saan mo ba ako dadalin? Mamaya malalaman mo. Kaya itikom mo nga yung bibig mo kasi naiingayan ako sa'yo. Hoy, akala mo porket sundalo ka, natatakot ako sa'yo? Pwes, para malaman mo, hindi ako natatakot sa'yo. Alam mo, mas lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Ibalik mo ko. Ayoko nga, baka isumbong mo ko sa tatay mo. Talaga, isusumbong talaga kita. Humanda ka sa tatay ko. Wow, natatakot ako, grabe. Kapag hindi ka tumigil dyan, hahalikan kita. Yak! Hindi kita type, no? Ew! Mas lalo na ako. Natahimik si Iyana. Naiisip kasi niya
na kung papatulan niya ito, mas lalong magugulo. Saang lupalop ka ba nakatira? Ihahatid ka namin. Salamat na lang, kaya ko ang sarili ko. At huminto sila sa baryo. At agad bumaba si Iyana. Kaya naglakad-lakad si Iyana nang biglang may humila sa kanya. Si Mang Simon pala to. Ligaya, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang delikadong ginagawa mo? Mang Simon, sinundan ko po kayo kasi akala ko kung saan kayo pupunta. Tiyak na magagalit ang tatay mo nito. Kailangan kitang iuwi. Baka makita ka ng mga armadong tao. Agad silang umakyat muli sa bundok. Nang makarating sila sa kampo nila, ay agad sinalubong sila ng Tatay Berto niya. Ligaya, di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang umalis at hindi ka pa nagpaalam sa amin. Nabigla na lang po ako nang makita ko siya. Buti na lang, walang nakakita sa kanya. Ligaya, bata ka. Kung san-san ka nagpupunta, nag-aalala kami sa'yo. Pasensya na po, Nay. Hindi na po mauulit. Sana lang, Ligaya, dahil kapag napatay ka ng mga sundalo o mga armado, tiyak, malaking gera ang mangyayari. Sige na, pumasok ka na sa loob. At kaagad pumasok si Iyana sa loob ng kubo. Naiisip niya na bakit kailangan nilang makipaglaban? Bakit kailangan nilang magtago? Naguguluhan si Iyana. Ano ba kami? Di ko maintindihan. Ano ba si tatay? Biglang pumasok si Aling Senda. Anak, okay ka lang ba? Nay, bakit kailangan nating lumaban? Parang di tayo mga normal na tao. Para tayong mga kriminal na nagtatago. At bakit tayo nila tinutugis? Ano bang kasalanan natin? Anak, sa ngayon, di pa namin masasabi yan ng tatay mo. Nay, bakit hindi na lang tayo mamuhay ng normal? Anak, Ligaya, hindi ganun kadali yun. Sa ngayon magulo pa ang sitwasyon. Pero malalampasan rin natin to. At niyakap si Iyana ng Nanay Senda niya. Berto, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, malapit na matuklasan ni Ligaya ang totoo niyang pagkatao. Sa ngayon, hindi muna natin babanggitin sa kanya ang tungkol sa atin. Hindi niya alam na isa tayong mga rebelde. Tay, anong rebelde? Nabigla si Mang Berto kasi naririnig ni Iyana ang lahat. Ano hong ibig niyong sabihin na mga rebelde tayo? Sagutin niyo po ako. Anak, patawarin mo kami. Inilihim namin sa iyo ang tungkol sa amin. Oo anak, isa kami mga rebelde. Pero di kami masama. Hindi kami katulad ng iba. Ipinaglalaban lang namin ang karapatan namin bilang isang magsasaka. Pero inangkin nila ang mga sarili naming lupain. Kaya babawiin namin ito. Tay! Hindi na kumibo si Iyana. Bagkos ay nagalit siya. Ngunit hindi niya nagawa. Niyakap niya ang tatay niya. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit narito sa bundok ang katulad nila na mahirap. Nalaman na ni Iyana na isa palang rebelde ang nanay at tatay niya. Kaya pala, ganun na lang ang pag-aalala ng magulang niya sa kanya. Kahit sa kabila ng lahat, di siya nagagalit sa mga nakagisnan niyang magulang. Laging nakikita ni Aling Senda ang anak niya na parang malalim ang iniisip. Kaya nilapitan niya to. Ligaya, patawarin mo kami anak kung ganito ang naging buhay ng mga magulang mo. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po ako nagsisisi na kayo ang naging magulang ko. Anak, nagyakapan ng mag-ina. Anak, alam ko, gusto mo ng tahimik na buhay. Alam ko,
Hindi ka nararapat sa ganitong buhay. Nay, okay lang po yun. Tama na po. At saka, malaki na ang utang na loob ko sa inyo. Kasi, pinaparamdam niyo sa akin ang tunay na pagmamahal. Hello mga ka-amore, kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pwede mo bang pindutin ang subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwento. At baka naman, may opinion ka sa ating kwento. Bukas po ang ating comment section at aking babasahin sa susunod na upload. Sundan ang aking social media account sa Facebook, Vivian Amore, at sa TikTok,